Mahigit 3 taon nang hindi nakakauwi si Joel sa Pilipinas bilang isang OFW. Araw-araw siyang nagsusumikap sa ibang bansa upang makatulong sa kanyang pamilya. Siya ang ikalawa sa 5 magkakapatid at sa murang edad pa lamang ay natuto na siyang magsakripisyo dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ganun pa man, walang reklamo sa puso ni Joel. Mahal niya ang kanyang pamilya at ginagawang inspirasyon ng mga ito sa bawat pawis at hirap na dinaranas niya sa dayuhang bayan. December 1, nang pagpasya siyang umuwi, hindi niya sinabi sa kanyang ina at mga kapatid at pati na rin sa kanyang ama. Gusto niyang sorpresahin sila. Matagal na rin niyang hindi nakikita ang mga ito ng personal. Kaya puno ng pananabik ang kanyang puso. Regular siyang nagpapadala ng pera para sa negosyo ng kanyang ina, panggasto sa pag-aaral ng mga nakababata niyang kapatid, at para ipagawa ang kanilang lumang bahay. Naniniwala siya na sa pag-uwi niya ay sasalubungin siya ng maganda at bagong ayos na tahanan. Isang matatag na maliit na negosyo at mga kapatid na nasa maayos na kalagayan. Sa isip ni Joel, ito na ang simula ng masayang Pasko. Kumpleto, buo, at puno ng pag-asa. Sa loob ng airport, habang hinihintay ang kanyang flight pabalik sa Pilipinas, binuksan ni Joel ang kanyang cellphone at tinitigan ang litrato ng kanyang pamilya. Kumpleto silang 5 na magkakapatid. Kasama ang kanilang ina at ama. May ngiti si Joel na umabot hanggang tenga. Malapit na, bulong niya sa sarili. Makikita ko na kayo, Nay, Tay, mga kapatid. Salamat sa paghihintay. Makalipas ang ilang oras ng biyahe sa eroplano, sa wakas ay nakarating na si Joel sa Pilipinas. Paglabas pa lamang niya mula sa paliparan, ay naamoy na niya ang preskong simoy ng hangin na matagal na niyang hinahanap-hanap. Sa wakas, ay nakauwi na rin ako, sabi niya sa sarili, habang sumasakay ng taxi. Sa daan, napansin ni Joel ang kaliwat kanang palamuti pang Pasko. Ang mga bahay, kalsada, at pati na rin gusali ay kumukuti-kutitap sa mga ilaw. Magpapasko na talaga at makikita ko ng muli ang pamilya ko. Ito na ata ang pinakamasayang Pasko ko. Wika niya habang nakangiti. Inaasahan niyang ganon din ang kanilang tahanan. Bagong pintura, maayos ang bubong, sari-saring dekorasyon, at marahil merong isang maliit na tindahan na bunga ng padala niyang pera. Patuloy siyang nangangarap. Pinanghahawakan ng pag-asang makikita na niya ang resulta ng kanyang paghihirap. Ilang minuto pa'y nakarating na nga siya sa kanilang bahay. Bumaba siya ng taxi habang hinihila ang kanyang maleta. Pagharap niya, tila may pumitik sa kanyang dibdib. Walang pinagbago ang bahay nila. Walang bagong pintura. Sira pa rin ang ilang bahagi ng dingding at mukhang mas lalo pang napabayaan. Dahil doon ay nanlamig ang katawan ni Joel. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. May bakas ng pagkadismaya at lungkot. Ganun pa man, itinago niya na lamang ang sama ng loob. Narito na siya. Ano man ang dahilan ay kailangan niyang intindihin at alamin. Kumatok siya ng katamtaman. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Sumilip ang bunsong kapatid na si Jacob. Si Jacob ay 10 taong gulang pa lamang. Nanlaki ang mga mata nito at biglang sumigaw. Kuya Joel! Nandito si Kuya Joel! Lumukso sa tuwa ang puso ni Joel at agad niyang kinuha ang bisig ng bunsong kapatid. Jacob, ang laki-laki mo na! Nakangiti niyang bati. Sa sigaw ni Jacob, lumabas ang kanilang ina. Kasunod ang iba pang mga kapatid. Sina Kuya Justin, pati na rin si Jessa, at pati na rin si Jaren. Hindi sila makapaniwala nang makita siya. Joel, anak! Sambit ng kanyang ina habang lumalapit. Niyakap niya si Joel ng maigpit. Ma, miss na miss ko na kayo. Bulong ni Joel. Damang-dama niya ang init ng yakap ng ina na matagal niyang pinanabikan. Sumama rin ang 3 pang kapatid at muling nabuo ang yakap ng pamilya. Sa gitna nito, napansin ni Joel na hindi kasama ang kanilang ama. Ma,
Nasaan si Papa? Tanong niya habang nasa bisig pa rin ang ina. Binitawan siya ng ina ng marahan. Nakita ni Joel ang luhang dumadaloy mula sa mga mata nito. Anak, pasensya ka na. May kailangan kang malaman. Sambit ng ina na halos pabulong. Napatungo ang ina at kumagat ang labi. Lahat ng padala mong pera, anak, hindi ko nagamit. Sa pinangako ko. Hindi na natuloy ang negosyo. Hindi na ipaayos ang bahay. Lahat yon ay kinuha ng papa mo. Nalalong siya sa sugal at iba pang bisyo. Hindi ko na napigilan. Habang wala ka, parang nabaliw siya sa pera at bisyo. Nangatog ang mga tuhod ni Joel. Napatingin siya sa mga kapatid na nakayuko. Parang nahihiya ang mga ito. Ma, anong ibig sabihin? Tanong niya na may panganginig ang boses. Di ba napapaaral niyo pa rin naman po ang mga kapatid ko? Sina Jessa, Jacob at Jaren. Sabi ko magtayo ka ng sari-sari store. Nasaan ang puhunan? Bakit ganito ang bahay? Tumulo ang luha ng ina. Anak, pinilit kong itago sa papa mo ang ilang padala mo. Pero hahanap at hahanap siya ng paraan para makuha iyon. Umiinom, nagsusugal, at kung minsan ay sinasaktan kami kapag hindi namin ibinibigay ang perang pinapadala mo. Kaya tuluyan na itong nawala. Humihingi ako ng paumanin sa iyo, anak. Napaluhod si Joel sa sahig, dala ng mabigat na katotohanan. Diyos ko, bulong niya sa sarili habang siya'y umiiyak. Lahat ng paghihirap ko na sayang lang. Nilapitan siya ni Jaren, ang pang-apat na kapatid. Kuya, pasensya ka na ha? Sabi nito, binigkas sa munting tinig. Hindi namin ginusto ito. Kahit ang mama, wala man lamang nagawa. Niyakap ni Joel si Jacob. Huwag kang mag-sorry, Jacob. Hindi niyo ito kasalanan. Aniya, pinipilit ng umiti, bagamat nangingilid ang luha. Ang importante, makakasama ko pa rin kayo. Maya-maya ay may narinig silang ingay sa labas. Isang barakubang lalaki, amoy alak, ang sumilip sa pintuan. Ito ay ang kanilang ama. Wala itong kibo na pumasok. Tila nagulat rin nang makita si Joel. Joel, anak! Malakas ang boses ng ama. May bahid na pagkagulat at panlalaki ng mata. Ikaw pala! Nakauwi ka na? Tumayo si Joel. Bitbit ang bigat sa dibdib. Pa! Lumamig ang kanyang boses. Gusto ko lang malaman. Anong nangyari sa pamilya natin? Umiling ang ama. Tila naiilang. Alam mo anak, mahirap ang buhay. Nahirapan akong maghanap buhay kaya napilitan akong manghiram ng pera. Yung padala mo, naipatalo ko sa sugal. Hindi ko sinasadya anak. Paliwanag nito, na tila palusot. Sumingit ang ina, habang umiiyak. Huwag mong ibintang sa kahirapan ang ginagawa mo. May trabaho si Joel sa ibang bansa. Nagpapakahirap para sa atin. Tapos lahat ng pinaghihirapan niya ay sinunog mo lang sa bisyo. Nagsalubong ang kilay ni Joel. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya akalaing ganito ang madadatnan. Pa, aniya ng mahina, pero matigas ang tinig. Alam mo ba kung gaano kahirap ang trabaho ko sa abroad? Alam mo ba kung ilang Pasko ang hindi ko kayo kasama? Ginawa ko yun para makapagpatayo ka ng maliit na tindahan, para magpagawa ng bahay, at para makapag-aral ang mga kapatid ko. Nasaan na ang lahat ng yun? Nagsimula ng kumayom ang kamao ng ama. Senyales na mainit na ang dugo nito. Wala ka ditong alam, Joel. Anong gusto mong gawin ko? Wala akong trabaho. Kailangan ko ng pera. Di sinubukan kong palaguin sa sugal. Kaso natalo. Sumagot si Joel. Masakit na ang tono. Pa, sinubukan mong palaguin sa sugal ang pera? Hindi sa negosyo at hindi sa malit na tindahan, kung hindi sa sugal? Alam mo ba kung gaano ako nagtiwala sa inyo? Kay mama, sa'yo, at sa ating pamilya. Akala ko'y sabay-sabay tayong uunlad. Sumigaw ang ama. Wala akong pakialam sa sermon mo. Anak lang kita. Ginawa ko ang gusto ko. Hindi mo alam ang hirap rito habang nasa abroad ka. Nanlaki ang mga mata ni Joel. Nasaktan siya sa kanyang narinig. Pa,
Ako ang nagpapakahirap ng higit sa 3 taon para lamang may pakain sa inyo. At may pagawa itong bahay. Ikaw pa ang may ganang sabihin na hindi ko alam ang maghirap? Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para gamitin ang pinaghirapan ko sa walang kwentang bisyo? Lumapit ang ina sa pagitan ng mag-ama. Tama na, Joel. Tama na pa. Pasko na. Hindi natin kailangan ng gulo. Umiiyak na si Jessa, isa sa mga kapatid. Kuya, huwag na kayong mag-away. Natatakot kami. Ang bunsong si Jacob ay tumatangan sa laylayan ng damit ni Joel habang umiiyak din. Napailing si Joel, hinawakan ng balikat ng ina. Mapasensya na, pero hindi ko mapapalagpas to. Nagsakripisyo ako ng matagal, tapos ganito lang. Mabilis na lumabas ng bahay ang ama. Tila umiwas sa komprontasyon. Umugong ang katahimikan sa loob. Hinagod ni Joel ang likod ng bunsong kapatid. Shh, ayos lang. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. May halo ng galit, lungkot at panghihinayang sa dibdib ni Joel. Pero kailangan niyang magpakatatag para sa pamilya. Ma, sambit niya sa ina. Huwag kang mag-alala. Ayusin natin to. Sa abot ng makakaya ko. Gagawa tayo ng paraan. Baka may natira pa akong ipon sa bangko. Matatapos natin to. Umiiyak ang ina, ngunit nakangiti ng kaunti. Anak, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Pasensya ka na. Hindi ko naprotektahan ang pinagpaguran mo. Tumango si Joel. Hindi mo kasalanan, ma. May pagkukulang rin ako. Dapat mas tinanong ko kayo kung ano lang ang lagay niyo dito. Hindi na bale. Pagkakasama na tayo ngayon. Sa mga sumunod na oras, nag-usap-usap silang magkakapatid at pati na rin ang ina. Inilabas ni Joel ang natitirang pera sa bulsa. Hindi malaki to, pero maaaring magsimula ulit tayo. Ma, ano kaya kung magtayo tayo ng maliit na tindahan? Pero this time, tatago na natin ang pera at kita mula kay Papa hanggat hindi siya nagbabago. Nagkatinginan ang mga kapatid. Si Justin, ang nakatatandang kapatid ni Joel, ay sumang-ayon. Tol, tutulungan kitang maghanap ng supply. Kaya ko ring tumulong magbenta. Oo nga, kuya. Sambit ni Jessa. Hindi ako sanay, pero matututo ako para makaambag. Nakangiti rin si Jacob. Kuya, pwede akong tumulong magbantay at magbalot ng paninda. Naluluha ulit ang ina. Salamat mga anak. Kung ganyan ang pagkakaisa natin, makakabangon talaga tayo. Tumahimik sandali si Joel. Iniisip ang ama. Hindi niya maiwasang maawa. Pasko na, at anuman ang mangyari, ama pa rin niya ito. Ma, sana magbago na si Papa. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya kaagad. Pero kung handa siyang magbago, handa akong makinig. Ilang oras ang lumipas, ginabi na sila sa kwentuhan. Balak at plano. Simpleng hapunan ang kanilang pinagsaluhan. Hindi masagana ang mesa, pero ramdam ni Joel ang init ng pamilya. Ang diwa ng Pasko ay nasa pagmamahalan, hindi sa kayamanan. Pagsapit ng hating gabi, biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Joel, nandoon ang kanyang ama. Nakatungo ang ulo at halatang nahimasmasan na. Anak, pasensya ka na ha. Mahina ang boses nito. Hindi ko alam ang pumasok sa ulo ko. Siguro na humaling ako. Pasensya ka na kung nasayang ko ang pinaghirapan mo. Handa akong tanggapin kung ayaw mo na sa akin. Napatingin si Joel sa kanyang ina, mga kapatid, at pabalik sa ama. Sariwa pa ang sugat sa puso niya. Ngunit alam niyang hindi makakatulong ang galit. Pa, may hinaong sabi niya. Ayokong itakwil ka. Ikaw pa rin ang tatay ko. Pero kailangan mong patunayan na kaya mong magbago. Hindi ito madali. Pero gagawin natin. Tumulo ang luha ng ama. Salamat anak. Hindi ko na uulitin. Maghahanap ako ng trabaho. Pagbabago na ako. Humakbang siya papasok at nilapitan si Jacob. Hinaplos ang buhok nito. Unso, patawarin mo si Papa ha. Tumango ang bata at umiyak rin. Opo, Papa. Naglapit silang lahat. Marahan. Lumapit ang ina at niyakap ang asawa. Tandaan mo, mahal. Pamilya mo kami. Huwag mo nang sayangin pa ang tiwala ng mga anak mo. Niyakap ni Joel ang kanyang ina
at pati na rin mga kapatid. Itinapat niya ang tingin sa ama. Matigas pero may pag-asa. Pasko ngayon, gawin nating bagong simula ito. Hindi madali ang magpatawad pero subukan kong patawarin ka pa. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Kahit hindi marangya ang paligid, kahit walang magagarang dekorasyon ng masaganang buhay, naroon ang diwa ng Pasko, pag-ibig at pagpapatawad, at pati na rin pag-asa. Nagtulong silang magkakasama sa loob ng maliit na bahay na wala mang bago, ay puno naman ng pangako at kapayapaan. Kinabukasan, maagang gumising si Joel. Tinignan niya ang paligid. Walang pinagbago ang bahay, ngunit may malaking pagbabago sa kanyang puso. Kaya natin to, bulong niya sa sarili. Basta't sama-sama at nagtutulungan, makakabangon tayo. At sa loob ng munting tahanan, kasabay ng pagsikat ng araw ng Disyembre, tinanim ni Joel ang bagong pag-asa sa kanyang pamilya. Isang panata na magiging mas maayos ang susunod na mga araw. At sa tulong ng kanilang pagkakaisa, pangarap niyang tuluyan nilang makamit ang tagumpay na nararapat para sa kanilang lahat. Kinabukasan, maagang gumising si Joel. Bago pa sumikat ang araw, abala na siya sa paghahanda ng agahan. Binuksan niya ang bintana at sinalubong ang unang sinag ng araw na nagpapasigla sa kanyang puso. Gising na, Mama, sabi niya habang tinutok ang kanyang tawanan sa ina. Agad namang sumagot ang kanyang ina. Salamat anak, tara. Simulan na natin ang araw. Sa kusina, masipag na hinahalo ni Joel ang itlog at nagprito ng sinangag. Mama, gusto mo ba ng kape? Tanong niya habang inilalagay ang mga nilutong pagkain sa mesa. Oo anak, salamat sa pagtulong mo. Tugon ng ina habang lumalapit upang magbigay ng suporta. Mahalaga sa akin na maging maayos ang umaga natin ngayon. Nagkausap pa sila habang sabay nilang inihain ang agahan. Napansin ko medyo napapanatag na ang loob mo mula nang makauwi ako, sabi ni Joel habang sila ay kumakain. Hindi ka na natatakot, tama ba? Oo anak, minsan lang talaga ako natatakot. Pero mas natutunan kong magtiwala at magpakatatag para sa inyo. Sagot ng ina habang ito ay nakangiti. Ngumiti si Joel at sinabing, gagawin ko ang lahat upang muling mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Narinig niya ang malumanay na pagtawa mula sa kanyang ina na nagbigay sa kanya ng dagdag lakas. Maya-maya, nagising na ang 4 na kapatid ni Joel. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay nagpapakita ng saya at pag-asa para sa bagong araw. Good morning, Kuya Joel. Sigaw ni Jessa habang tumatayo mula sa kama. Good morning, Jessa. Kamusta ang pag-aaral mo ngayon? Tanong ni Joel habang hinahalo ang kape. Okay naman, Kuya. Nagtitinta pa rin si Mama ng banana cue sa tuwing umaga at ako'y nag-aaral ng mabuti. Sagot ni Jessa habang umingiti. Gusto ko lang mas maging maayos pa para makatulong sa bahay. Aalis ka ba ngayon, Kuya Justin? Tanong ni Joel sa kanyang panganay na kapatid. Oo, Joel. Pumasok na rin ako bilang kargador sa merkado. Medyo mahirap pero kinakaya naman, sabi ni Justin na may bahid ng pagod sa kanyang boses, ngunit may determinasyon pa ring nakikita sa kanyang mga mata. Napatango na lamang si Joel sa mga kwento ng kanyang pamilya at kahit papaano, pasensya dahil nagawa na nilang magsabay kumain ng umaga. Mabuti naman, ang mahalaga ay nagkakaisa tayo at nagtutulungan. Maya-maya ay nagsimula na ring maghanda ang 3 bunsong kapatid para sa paaralan. Kuya Joel, tutulungan ka namin sa pag-ayos ng mesa, sabi ni Jessa habang binubuo ang mga plato. Si Justin naman ay nagtungo sa merkado bilang kargador, habang si Jessa ay nagpaalam na rin kasama ang kanilang ina na tutulong sa tindahan. Mama, tutulungan na lamang kita sa banana queue. Sabay na lang tayong umalis para hindi ka maabala, sabi ni Jared. Salamat anak, alam kong maaasahan kita. Tugon ng ina habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Sa pag-alis ng mga kapatid at ina, si Joel at ang ama na lamang niya ang natira sa bahay. Maya-maya ay nagbihis na rin si Joel dahil pupunta siya sa bangko para makuha ang perang natira at susubukan niyang gamitin ito para magtayo ng maliit na kainan para sa kanyang ina na mahilig sa pagluluto. Habang nag-aayos si Joel, napansin siya ng ama
at napatanong kung saan pupunta. Pa, alis na muna ako. Pupunta ako sa bangko. Kailangan kong kunin ang natitirang pera ko. Alam mo anak, sabi ng ama, gusto kong sumama sa'yo. Baka makatulong ako. Tumayo si Joel at pinagmasdan ng ama. Pasalamat pero kaya ko na. Pero kung gusto mo, sige sumama ka na lang sa akin. Tumango ang ama at sumang-ayon na sumama. Sige anak, sasama ako. Umawat ang ngiti ng ama at nagsimula ng mag-ayos ng kanyang sarili. Handa na ako, tara na. Ilang minuto silang nasa bangko at nakipag-usap sa teller. Pari po ba akong makakuha ng natitirang pera? Tanong ni Joel. Oo naman sir. Anong account name nyo? Tanong ng teller. Ako po si Joel Santos. Sagot ni Joel habang ibinibigay ang kanyang ID. Matapos ang ilang minuto, nakuha na ni Joel ang natitirang pera. Narito na po. Tamang-tama, may natira pa tayong pera pa. Sabi niya habang hawak ang pitaka. Nasa labas na sila at bumili muna ng mga pagkain para sa bahay. Bumili tayo ng gulay at karne anak para sa hapunan. Suwestyon ng ama. Magandang ideya yan pa. Tara na, tugon ni Joel habang naglalakad sila papunta sa grocery. Pagkatapos makabili, nagsimula na silang maglakad papunta sa tahimik na lugar upang kumain ng tanghalian. Habang naglalakad, biglang may lumapit na motorsiklo na may 2 armadong lalaki. Hindi nakagalaw si Joel at puno ng takot. Maya-maya ay nagsalita ang 2 lalaki. Kailangan mo lang bayaran ang utang mo, Rolando. Sigaw ng isang armadong lalaki habang tinututukan ng ama ni Joel. Sumigaw ang ama sa takot. Wala akong pera ngayon. Hindi ko kayo kayang mabayaran sa utang ko. Matagal na ang utang na to. Gusto mo na bang tapusin ang buhay mo ngayon din? Sabi ng isa pa na may hawak na baril. Teka po sir, magkano po ba ang utang ni Papa? Tanong ni Joel, kahit nanginginig sa kaba at takot. 500,000, sagot ng armadong lalaki. Napanganga si Joel sa gulat. Pa, hindi sapat ang pera. May 100,000 lang ako dito. Hindi to haabot. Masayang kinuha ng 2 lalaki ang pera. Sakto na to. Bayad na lahat ng utang mo. At magpasalamat ka sa aming kabaitan. Dahil binigyan ka pa namin ng pagkakataon. Matapos itong sabihin, pinaandar na ng 2 lalaki ang motor at umalis. Umiiyak ang ama ni Joel sa takot at sa sobrang panghihinayang. Wala nang natirang pera anak. Kasalanan ko ang lahat ng ito dahil nalulung ako sa sugal. Umiiyak si Joel ngunit nilakasan niya ang kanyang loob at inalalayan ng ama na tumayo. Kahit papaano may nagawa tayo, pero paano lang mga kailangan pa natin? Pasensya ka na anak. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sagot ng ama habang pinapahid ang luha sa kanyang pisngi. Matamlay na umuwi ang ama sa bahay, puno ng hiya at lungkot. Niyakap ni Joel ang kanyang ama at humingi ito ng tawad. Pasensya ka na talaga anak. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Saglit nagulat si Joel sa ginawa ng ama, ngunit tinugunan niya pa rin ang yakap nito at sinabi, ang importante, hindi tayo binaril ng 2 armadong lalaki at walang nagawang masama. Kahit ang totoo ay masakit sa kanyang loob, dali-daling ibinigay ang natirang pera ni Joel at ngayon ay wala na kahit piso. Mukhang ito na ang simula ng matinding paghihirap ng pamilya ni Joel. Hapon na nang umuwi ang ina at pati na rin mga kapatid ni Joel. Ipinalita niya sa kanila ang totoong nangyari. Mama, may nangyaring masama kanina. May 2 lalaki na humingi ng pera kay Papa. Nakayuko lamang ang ama at tila nahihiya. Niyakap ang ina at niyakap ang anak na si Joel. Pasensya na anak. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sobrang nahihiya na ako. Pinaghirapan mo ang lahat ng iyon. Tapos dahil sa akin ay mawawala lamang. Hindi na matutuloy pa ang plano nila sana. Excited pa sana ang lahat. Ngunit wala silang magagawa kung hindi ang tanggapin ito. Lumipas ang mga araw at iniisip na lamang ni Joel na mag-apply ng trabaho dito sa Pilipinas. Dahil nga wala sa work background ni Joel na makapagtrabaho ng abroad, mabilis siyang nakahanap ng trabaho bilang shop assistant sa isang kilalang kumpanya. Sikat ang produkto ng kumpanyang ito,
Kaya baka dito na natin simulan ang pagbabagong muli, sabi ni Joel sa kanyang sarili habang inihihain ang hapunan. At dahil tanggap si Joel, bumili siya ng ulam at ito ay pinagsaluhan nila sa hapunan. Natanggap na ako sa trabaho, ma, pa. Baka ito na ang bagong simula natin. Anunsyo niya sa kanyang pamilya na may ngiti sa mga labi. Dahil sa anunsyo, sobrang saya ng lahat. May pag-asa at tuwa para kay Joel. Mabuti naman kung ganun, kuya. Mas magiging maayos na ang buhay natin ngayon, sabi ni Jaren habang ito ay ngumingiti. Sobrang saya ng lahat na para bang nakalimutan ng lahat ng problema sa buhay. Puno ng tawa at kwentuhan ng hapunan. Ngunit isa lamang ang napansin niyang kakaiba. Si Jessa, ang pangatlo at nag-iisang babae sa 5 magkakapatid. Wala itong emosyon at tahimik lamang na kumakain. Minsan, tila tulala ito at parang may malaking problema. Jessa, may problema ba? Tanong ni Joel habang nakatingin sa kapatid. Nagulat si Jessa at tila nagising mula sa mahabang pag-iisip. Wala kuya, ayos lang ako. Sagot nito, ngunit hindi kampante si Joel. Muling tinanong ni Joel, Jessa, talaga bang okay ka lang? May gusto ka bang ikwento? Sumabat naman si Justin, ang panganay na anak, na kanina pa rin napapansin si Jessa na tulala. Kanina pa kita napapansin, Jessa, na parang may binubulong. May kailangan ka bang tulong? Natahimik ang buong pamilya habang nag-aalala sa iniintay na isasagot ni Jessa. Lalo na ang ina na nag-aalala para sa kanyang nag-iisang babaeng anak. Kung may kailangan kang sabihin, anak, nandito lang kami para sa'yo. Dagdag pa ng ina habang dahan-dahang lumapit kay Jessa. Tahimik lamang si Jessa at nagdadalawang isip sa sasabihin. Maya-maya pa, bigla na lamang tinakpan ni Jessa ang kanyang mukha at tumagulgol ng iyak. Sorry, pasensya na, lalo na sa'yo Kuya Joel. Sabi niya habang humihigpit. Mabilis na tumayo ang ina at niyakap ang anak para pakalmahin. Jessa, anong nangyari? Sabihin mo sa amin. Maya-maya ay sinabi ni Jessa ang salitang, Sorry, lalo na sa'yo Kuya Joel. Kunot-noan naman si Joel at tinanong kung bakit nagsusorry si Jessa. Jessa, bakit ka nagsusorry? Ano bang mali? Sa gitna ng paghikbi, inamin ni Jessa na buntis siya. Buntis pa ako, sabi niya habang umiiyak. Natigilan si Joel at napakuyom na lamang. Paano to nangyari, Jessa? Hindi ko sinasadya, kuya. Si Kian, classmate ko. Siya ang ama ng bata. Sagot ni Jessa. Napapikit si Justin habang si Joel naman ay hindi makangiti. Kian, siya pala ang classmate mo? Tanong ni Justin na may bahid na panghinayang. Oo, kuya. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang lahat. Sabi ni Jessa habang humahagulgol. Natahimik ang buong pamilya at hindi makapaniwala sa narinig. Napakuyom na lamang si Joel at hindi alam ang ire-react at sasabihin. Napalingon si Joel sa kanyang ina na umiiyak at nagdadalawang isip. Paano mo nagawa yan? Hindi mo naman iniisip ang magiging kinabukasan mo. Bata ka pa. Kuya, hindi ko sinasadya. Hindi ko rin alam kung paano harapin to. Paulit-ulit na sabi ni Jessa habang patuloy na umiiyak. Paulit na ulit na humingi ng tawad si Jessa. Kaya hindi na napigilan pa ni Joel at sumigaw na ito sa galit. Ang bata-bata mo pa, Jessa. Nagsusumikap ako para mabigyan kayo ng magandang buhay. Sa punto na ito, dito na nailabas ni Joel ang kanyang galit. Pagod na akong magtiis sa mga problema nyo. Ayoko na sa pamilyang to. Sumusuko na ako. Puro lang problema. Araw-araw ay may bagong pagsubok at hindi natin nasusolusyonan. Umiiyak na sabi ni Joel at lumabas ng bahay. Hindi na alam ang gagawin. Puno na siya ng problema ng pamilya at tinaan na lamang niya sa iyak ang lahat. Matapos umalis ni Joel, tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Ang ina ay patuloy na umiiyak, habang si Jessa ay humingi pa rin ng tawad. Si Justin naman ay tila nawala ng pag-asa. Ang ama ni Joel ay nakaupo sa sala, bumabalik tanaw sa kanyang mga pagkakamali. Paano ko nasayang ang lahat ng pinaghirapan niyo? Pulong niya sa sarili. Si Joel naman ay naglakad sa madilim na kalsada, tila hinahanap ang kanyang direksyon sa buhay.
Bakit ganito ang nangyayari? Gaano pa ba ako magsusumika para sa pamilya kung hindi naman nakikita ang pagbabago? Tanong niya sa sarili. Sa kabilang banda, ang inay na pag-isipan na magpakatatag para sa kanyang mga anak. Kailangan kong maging matatag para sa kanila. Hindi ako papayag na masira ang pamilya namin dahil sa mga pagkakamali ng isa. Pero paano? Naubos na ang lakas ko. Sabi niya habang pinupukpok ang leeg na tuyo sa pangungulila. Habang naglalakad si Joel, napagpasyahan niyang huminto sa isang tahimik na parke upang mag-isip-isip. Umupo siya sa isang upuang kahoy at iniisip ang lahat ng nangyari. Ano lang susunod kong gagawin? Kailangan kong tulungan ang pamilya ko pero paano? Biglang may lumapit na matandang lalaki at naupo sa kanyang tabi. Mukhang malalim ata ang iniisip mo, binata. Sabi ng matanda na may malumanay na tinig. Oo po. Hindi ko alam kung paano ko pong haharapin ang lahat ng ito. Tugon ni Joel habang tumititig sa mata ng matanda. Naisip mo na bang maghanap ng tulong? Maraming paraan para malampasan ang mga pagsubok. Payo ng matanda. Pero paano po? Hindi ko na po talaga kaya. Ang lahat ng ginagawa ko ay tila walang kabuluhan. Sabi ni Joel na puno ng pagod. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng problema, kung hindi sa paraan ng pagharap sa mga ito. Sagot ng matanda habang nakangiti. Napaisip si Joel sa sinabi ng matanda. Siguro nga'y kailangan kong magpatuloy at hindi sumuko. Oo, binata. Ang bawat araw ay bagong pagkakataon para sa pagbabago. Dagdag ng matanda bago siya umalis. Lumakad si Joel pabalik sa bahay na mayroong kaunting pag-asa. Pagdating niya, nakita niyang nakatayo pa rin ang kanyang pamilya sa sala. Naghihintay sa kanya. Kuya, anong ginawa mo? Tanong ni Jessa habang pinupunta rin si Joel. Nag-isip lang ako, Jessa. Siguro kailangan nating magkaisa at magtulungan para malampasan ang lahat ng ito. Sagot ni Joel habang unti-unting humihinga. Niyakap niya ang kanyang ina at ama. Magkakaroon tayo ng mas magandang araw. Hindi tayo susuko. Nang makita ang determinasyon sa mukha ni Joel, napawi ang takot at pag-aalala ng kanyang pamilya. Tama ka, Joel. Sama-sama tayo. Sabi ng ina habang niyakap ang kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw, nagsikap si Joel sa kanyang trabaho bilang shop assistant. Bagamat mahirap, pinakita niya ang kanyang dedikasyon at sipag. Good morning po. Ano po ang may tutulong ko sa inyo? Bati niya sa mga customer. Magandang umaga, Joel. May order na kami para sa aming tindahan. Sabi ng manager niya habang nagbibigay ng mga instruction. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nakabawi si Joel at nakilala siya sa kanyang pagiging masipag at maasahan. Salamat, Joel. Malaking tulong ka sa amin. Puri ng kanyang manager. Dahil dito, nagkaroon ng dagdag na kita si Joel na unti-unting nakatulong sa kanilang pamilya. Kuya, napansin namin ang sipag mo. Salamat sa lahat. Sabi ni Jaren habang nagtutulungan sila sa bahay. Ngunit hindi pa rin nakalimot si Joel sa mga problema ng pamilya. Alam kong marami pa tayong dapat na pagdaanan, pero sa tulong ng bawat isa, malalampasan natin ito. Sabi niya sa kanyang mga kapatid. Isang gabi, habang nagkakwentuhan ng pamilya sa hapagkainan, napansin ni Joel na muling tahimik si Jessa. Huwag ka nang mag-alala, Jessa. Tutulungan ka namin. Sabi ni Joel. Hindi ko na kayang itago pa ang kalungkutan at panghihinayang, kuya. Kailangan kong harapin ito. Sabi ni Jessa habang tumayo at lumapit sa kanilang mesa. Naiintindihan kita, Jessa. Hinaplos ang balikat ng kapatid. Kailangan ko nang magsimula na rin. Hindi ko na kayang pabayaan ito at gagawin ko ang makakaya ko para ako ay maging maputing ina ng bata. Anwal ni Jessa habang nakatingin sa mga mata ng kanyang pamilya. Okay, Jess. Sama-sama tayo. Hanapan natin ang solusyon. Sabi ni Justin na may determinasyon. Sinabi pa ni Joel na gusto niyang makilala at makita ang ama ng bata. Gusto niyang makausap at mapag-usapan ang plano nito sa bata. Dumating nga ang araw at nagtungo ang binatang si Kian na ama ng batang daladala ni Jessa. Nag-usap sila about sa futures at laking tuwa naman ni Joel na may magandang plano rin pala ang binata. At matapang itong magpapakaama sa bata.
Kahit papaano ay naibsan ang problemang dinadala ni Joel. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagkaroon ng ayos ang buhay ni Joel at ng kanyang pamilya. Sa trabaho bilang shop assistant, naging mabilis ang pagkilala sa kanya ng kanyang mga katrabaho at manager. Hindi lamang siya masipag, kundi maayos rin ang kanyang pakikitungo sa mga tao. Palagi siyang may ngiti sa labi. Kahit alam niyang maraming problema ang naghihintay sa kanya sa bahay. "Joel, magaling ang performance mo nitong mga nakaraang araw," sabi ng kanyang manager isang hapon. "Napansin ko rin na ikaw na ang palaging hinahanap ng mga regular natin na customer. Keep it up, Joel." "Salamat po, sir," tugon ni Joel na bahagyang umiti. "Gagawin ko po ang lahat ng mga kaya ko para sa kumpanyang ito." Sa bahay naman, kahit hindi kalakihan ang sahod ni Joel, nagagamit niya ito ng maayos upang matulungan ang pamilya. Sa kabila ng pagiging buntis ni Jessa, unti-unti na rin niyang natututunan ng responsibilidad. Isang araw habang nag-uusap si Joel at ang kanyang kapatid, lumapit si Jessa. "Kuya, salamat sa lahat. Sabi ni Jessa habang nakatingin sa kuya niya. Alam kong nahihirapan ka na, pero gusto ko lang naman na malaman mo. Sinusubukan ko ring magbago para sa magiging anak ko." Tumingin si Joel sa kapatid at marahang umiti. "Jessa, hindi ako galit sa'yo. Alam ko namang magkakamali tayong mga tao. Basta siguraduhin mong aalagaan mo ang sarili mo at ang magiging anak mo. Narito lang ako para sa'yo." "Oo kuya, pangako." Sagot ni Jessa na puno ng determinasyon. Dahil sa pagsisikap ni Joel, nagawa niyang magtabi ng kaunting pera para sa panganganak ni Jessa. Hindi sapat, pero alam niyang may magagawa siya kung patuloy siyang magtatrabaho ng maayos. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, masayang ibinalita ni Jaren ang resulta ng kanyang final exam. "Kuya, top 1 ako sa klase namin sa final exam," sigaw ni Jaren na puno ng saya. Napangiti si Joel at malakas na pumalakpak. "Wow, Jaren! Ang galing mo talaga. Alam mo, ikaw ang isa sa inspirasyon ng pamilya natin. Hindi lang sa talino, kung hindi pati na rin sa sipag mo." "Salamat, kuya," sagot ni Jaren habang namumula sa hiya. "Ginagaya ko lang po kayo. Ayokong masayang ang pinaghihirapan nyo." Nakangiti naman ang kanilang ina habang pinagmamasdan ng mga anak. "Salamat, Joel. Hindi mo alam kung paano tayo nakaabot dito kung wala ka. Napakaswerte ko sa mga anak ko." Dahil sa bakasyon na ng mga kapatid ni Joel, mas madalas silang nagsasama-sama sa bahay. Masaya ang kanilang pamilya. Pero batid ni Joel na hindi pa tapos ang kanilang mga problema. Isang araw, matapos ang nakakapagod na trabaho, umuwi siya at narinig ang tawanan mula sa sala. Pagpasok niya, nakita niyang masayang nanonood ng TV ang pamilya niya. "Kuya Joel, Bati ni Jacob, ang bunso nila. halika nood tayo rito." "Joel, kumain ka na ba?" Tanong ng ina habang nakatingin sa kanya. "May pagkain pa sa kusina kung nagugutom ka ha." "Salamat po, ma," sagot ni Joel na may ngiti sa labi. Tumango siya at dumiretso sa kwarto. Sa loob ng kwarto, huminga ng malalim si Joel at napapikit. Inaalala niya ang mga ngiti ng kanyang pamilya. Napaisip siya kung paano nila nagagawang umiti at maging masaya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Siguro, ito ang tinatawag nilang lakas ng pamilya. Bulong niya sa sarili. Kahit gaano kahirap ang buhay, basta't magkakasama-sama at nagmamahalan, kaya pa rin nating umiti at magpatuloy. Dahil dito, ay nagkaroon si Joel ng panibagong lakas ng loob. Ayaw niyang mawala ang mga ngiti ng kanyang pamilya, lalo na't nalalapit na ang Pasko. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para mapanatili ang kasiyahan sa kanilang tahanan. Sa trabaho, patuloy na ginagalingan ni Joel. Sa bawat araw na dumaraan, mas nagiging mapagkakatiwalaan siya sa kanyang manager. Minsan tinawag siya nito para bigyan ng papuri. "Joel, napansin ko ang sipag mo. Sa totoo lang, ikaw ang pinagkakatiwalaan kong empleyado ngayon," sabi ng manager. "Salamat po, sir," sagot ni Joel, na bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko."
Dahil dito, unti-unting nadagdagan ang kanyang kita. Hindi man malaki, pero sapat na ito upang masimulan nilang muli ang maliit na negosyo na matagal na nilang plano. Dumating ang araw na muling bumisita si Kian, ang ama ng anak ni Jessa. Tahimik itong pumasok sa bahay at lumapit kay Joel. "Kuya Joel, gusto ko lang pong makipag-usap," sabi ni Kian habang nakatungo. "Anong kailangan mo?" Tanong ni Joel na seryoso ang tono. "Dinalhan ko lang ng prutas si Jessa at nangangamusta sa kanya. At gusto ko rin pong malaman niyo ulit na pananagutan ko ang anak namin ni Jessa at alam kong nagkamali kami. Pero handa po akong magtrabaho at magpakaama." Sagot ni Kian na puno ng sinseridad. Pinagmasdan ni Joel si Kian. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito. "Kian, hindi madali ang maging isang ama. Pero kung talagang seryoso ka, susuportahan ka namin. Basta't siguraduhin mong pananagutan mo ang lahat ng responsibilidad mo." "Opo, Kuya Joel. Gagawin ko po ang lahat. Patawad muli sa pagkakamali namin ni Jessa. Sana mapatawad mo kami sa pagkakamali namin." Sagot ni Kian. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang sigla sa pamilya ni Joel. Ang kanyang ama ay nagpakita ng pagbabago. Iniwanan na nito ang sugal at bisyo. Ang mga kapatid naman niya ay mas lalong naging masipag at matulungin. Si Jessa ay naghahanda at mas naging maingat sa sarili, lalo na buntis siya, habang si Joel ay patuloy na nagsusumikap sa trabaho. Isang gabi, habang nagkikwentuhan sila, sinabi ng kanilang ina, Joel, ang laking pagbabago na nangyari sa pamilya natin. Salamat sa tiyaga mo. Napakalaking inspirasyon ka sa amin. Ngumiti si Joel at tumingin sa paligid. "Hindi ko ito magagawa kung hindi tayo nagtutulungan. Basta't magkakasama-sama tayo, kaya natin bumangon." Masaya at puno ng tuwa ang pamilya ni Joel. Sa hirap at ginhawa, ay nagtutulungan at nagsusuportahan sa isa't isa. Kahit papaano'y lumakas ang loob ni Joel na makakaya nila ito. Babangon silang muli. Magiging mas matapang at masipag si Joel dahil siya ang unang pag-asa upang magsimula muli ang pamilya. Nalalapit na ang Pasko at gaya ng nakagawian, sabay-sabay na nagsisimba ang pamilya ni Joel tuwing simbang gabi. Sa bawat misa, pakaramdam ni Joel ay gumagaan ang kanyang dinadalang bigat, lalo na tuwing taimtim siyang nagdarasal. "Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng lakas," bulong niya habang nakapikit. "Patawad din po sa lahat ng pagkukulang namin. Sana patuloy niyong gabayan ang pamilya ko." Pagkatapos ng misa, naglalakad silang pauwi ng masaya ang mga kapatid ni Joel. Si Jacob, ang bunsong kapatid, ay palaging nakahawak sa braso niya. Kuya, Pasko na sa susunod na linggo. Ano kaya ang regalo ni Santa Claus sa akin? Tanong nito habang masayang naglalakad. Napatawa naman si Joel. "Siyempre mabait ka naman, hindi ba? Sigurado akong may regalo ka." Sa trabaho, napansin ng manager ni Joel ang dedikasyon nito. Isang araw tinawagan siya ng manager para kausapin. "Joel, gusto ko lang sabihin na isa ka sa mga empleyado naming maaasahan," ani ng manager. "At dahil Pasko na rin, nais kong bigyan ka ng bonus para makatulong ka sa pamilya mo." Nanlaki ang mga mata ni Joel sa tuwa. "Salamat po, sir. Napakalaking tulong po nito sa amin. Deserve mo ito, Joel. Ituloy mo lamang ang pagiging masipag mo," sagot ng manager habang iniabot ang sobrang may laman. Nang ibinalita ni Joel ang bonus sa pamilya, halos mapatalon sa tuwa ang kanyang ina. Anak, malaking bagay ito. May maihahanda tayo sa wakas kahit papaano. "Opo, ma. Magiging mas masaya po ang Pasko natin," sagot ni Joel habang iniabot ang sobrang bonus sa ina. Dumating ang bisperas ng Pasko. 8:00 ng gabi. Nasa simbahan na ang buong pamilya para sa huling gabi ng simbang gabi. Habang nagdarasal, napansin ni Joel na lahat sila ay nakapikit na taimtim na nagdarasal. Napuno siya ng pasasalamat. "Lord," bulong ni Joel, "salamat po sa lahat ng biyayang natanggap namin, Panginoon. Alam ko pong hindi perpekto ang pamilya namin, pero salamat po dahil kahit may mga problema, narito pa rin po kami at nagmamahalan. Dahil po yun sa inyo, Panginoon." Matapos ang misa, nag-uwian na ang mga tao at ganoon rin ang pamilya ni Joel. Sa kanilang bahay, inayos ng kanyang ina ang maliit na handa. Bagamat simple,
Puno pa rin ng saya ang bawat isa. Halina't mga anak, kompleto tayo ngayon. Kaya espesyal ang gabing ito. Ani ng ina habang inaayos ang mesa. Habang nauupo na ang pamilya sa hapagkainan, isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Joel. Tinitignan niya ang bawat miyembro ng kanyang pamilya. Ang ina, ang mga kapatid, at ang kanyang ama. Napangiti siya. Sa kabila ng lahat ng hirap, ito ang pinapangarap niyang Pasko. Bago tayo kumain, magdasal muna tayo, sabi ni Joel. Siya ang nanguna sa dasal, at lahat ay tahimik na nakapikit. Lord, salamat po sa gabay at proteksyon sa aming pamilya. Kahit maraming pagsubok, hindi niyo kami pinapabayaan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, Panginoon. At naway maging mas mabuting pamilya kami sa mga susunod na taon. Salamat po. Salamat po sa Pasko na puno ng pagmamahalan. Pagkatapos ng dasal, nagsimula silang kumain. Habang kumakain, nagsalita si Joel. Ma, mga kapatid, salamat sa inyo. Ani ni Joel na may bahagyang pangingilid ng luha. Kahit na ang dami nating pinagdaanan, ang dami kong pagkukulang, hindi niyo ako pinabayaan. Salamat kasi natupad ang pangarap ko na magkasama-sama tayo ngayong araw ng Pasko. Tumigil ang lahat sa pagkain at napatingin kay Joel. Umiyak na ang kanyang ina. Joel, wala kang kailangang pakuhin. Napakabuti mong anak. Mahal na mahal ka namin. Lumapit ang ina at niyakap si Joel ng maigpit. Sumunod si Jacob, Jessa, Jared, at pati na rin si Justin. Niyakap nila si Joel na parang hindi nabibitaw. Napansin ni Joel na hindi sumali ang kanilang ama, kaya iniabot niya ang kamay nito. Pali ka po, yaya ni Joel. Umiiyak ang ama at niyakap ang anak. Anak, patawarin mo ko. Ang dami kong nasayang na pagkakataon. Pangako, hindi ko na ulitin ang mga pagkakamali ko. Ngumiti si Joel. Pa, naasahan ko na po yan. Magbabago na po ang lahat. Pagkatapos ng emosyonal na tagpong iyon, nagbalik sila sa pagkainan. Biglang tumayo si Justin, ang panganay na anak, at may iniabot na papel. Ma, pa, i-surprise po ako, sabi ni Justin habang iniabot ang certificate. Graduate na po ako sa vocational course. Nagulat ang lahat. Anak, totoo ba ito? Bakit hindi mo sa amin sinabi na nag-aaral ka pala? Tanong ng ina habang umiiyak sa tuwa. Opo ma, hindi ko sinabi kasi gusto ko kayong sorpresahin. May plano rin po akong mag-apply abroad para makatulong sa inyo lalo na kay Joel. Napaluha si Joel. Kuya, ang galing mo. Hindi ko alam na may ganito ka palang plano. Salamat at hindi mo kami pinapabayaan. Pagkatapos ng masayang anunsyo ni Justin, narinig nila ang countdown mula sa mga tao sa labas. Lumabas silang lahat upang makisali. Nag-countdown ng 10. At pagkatapos ay sabay-sabay silang nagsigawan ng Merry Christmas. Kasabay noon ang pagsabog ng makukulay na fireworks. Habang pinagmamasdan ni Joel ang paputok, napaluha siya. Lord, salamat po. Bulong niya habang nakatingala sa langit. Kahit gaano kahirap ang mga pinagdaanan namin, hindi niyo kami pinapabayaan. Salamat po sa pagmamahala ng pamilya ko. Ito po ang pangarap kong Pasko, Panginoon. Habang yakap-yakap ng pamilya, naramdaman ni Joel na sa kabila ng mga problema, ang pagmamahal at pagtutulungan ng tunay na diwa ng Pasko. Buo at masaya silang magpapasimula ng bagong taon na puno ng pag-asa. Pagkatapos ng Pasko at bagong taon, tila unti-unting bumuti na ang lahat sa buhay ni Joel at pati na rin ang kanyang pamilya. Ang dating puno ng problema at pagsubok na tahanan ay napalitan ng kasiyahan, pagtutulungan at pag-asa. Si Joel ay nananatiling masipag sa kanyang trabaho sa Pilipinas at lalong napansin ang kanyang dedikasyon, lalo na ang kanyang determinasyon. Hindi nagtagal, na-promote siya bilang assistant supervisor. Joel, deserve mo ang promotion na ito, ani ng kanyang manager, nang ibalita ang magandang balita. Patuloy mong ipakita ang sipag at malasakit mo sa trabaho. Maraming salamat po sir, sagot ni Joel na may malapad ng ngiti. Mas lalo ko pong pagbubutihan. Habang si Joel ay nagtatagumpay sa trabaho, si Justin naman ay masigasig sa paghahanap ng mga racket para siya ay makaipon.
Nagtrabaho siya bilang delivery rider at extra sa isang construction site. Joel, mag-iipon na ako para makabalik ka na rin sa abroad, sabi ni Justin, isang gabi habang nag-uusap sila. Salamat Kuya Justin, sagot ni Joel. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong mo. Pangako, sabay tayong babangon para sa pamilya. Si Jessa naman ay nagpatuloy sa kanyang pagbubuntis. Regular siyang nagpapatingin sa doktor. Salamat sa pinagsama-samang tulong ni Joel at Justin at ng kanilang mga magulang. Jessa, kailangan mong kumain ng maayos ha? Paalala ng kanilang ina habang naghahain ng pagkain. Para malusog ang baby mo. Opo ma. Sagot naman ni Jessa habang nakangiti. Salamat po sa pag-aalaga. Samantalang si Jaren at Jacob naman ay lalong nagsikap sa pag-aaral. Si Jaren na honor student ay nagkamit ng scholarship para sa kolehiyo. Kuya Joel, nakapasa po ako sa scholarship program. Masayang balita ni Jaren sa isang tawag. Grabe ka Jaren, sagot ni Joel habang tumatawa. Ang galing mo talaga. Pagpatuloy mo lang yan ha. Proud na proud kami sa'yo. Hindi rin nagpabaya ang kanilang mga magulang. Ang kanilang ama at ina ay nagtutulungan sa maliit na negosyo ng pagtitinda ng kakanin. Mahal, masaya ako sapagkat malaki na ang kita natin ngayon, sabi ng ama habang nagbibilang ng benta. Kaya natin to basta't magtulungan tayo. Oo mahal, salamat at nagbago ka na, sagot ng ina na may halong emosyon. Dumating ang araw na sapat na ang ipon ni Justin at Joel upang makabalik si Joel sa abroad. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mag-isa si Joel. Kasama niya na si Justin. Joel, kaya natin to, sabi ni Justin habang nasa airport sila. Para ito sa pamilya natin. Oo kuya, basta't magtulungan lang tayo, sagot ni Joel habang hawak ang boarding pass. Sa pagtutulungan nila, hindi nagtagal ay nakapagpatayo sila ng maliit na tindahan para sa kanilang ina. Ginamit rin nila ang kita mula sa abroad upang masustentuhan ang pangangailangan ng pamilya, lalo na ang para sa panganganak ni Jessa. Dumating ang araw na manganganak na nga si Jessa. Habang nasa ospital, nag-video call si Jessa kina Joel at Justin. Kuya Joel, Kuya Justin, salamat sa lahat, sabi ni Jessa habang umiiyak. Hindi ko po alam kung paano kung kinaya kung wala kayo. Jessa, ginawa lang namin ang kaya namin. Basta talagaan mo si baby ha, sagot ni Joel habang pinipigil ang luha. Apo kuya, tugon ni Jessa. Mahal na mahal ko kayo. Sa mga sumunod na taon, naging mas maayos ang buhay nila. Nakapagtapos si Jaren ng high school at nakapag-enroll sa kolehiyo. Si Jacob naman ay patuloy na nagpapakita ng husay sa eskwela. Si Jessa naman, kasama niya ang kanyang anak at tumutulong siya sa negosyo ng kanilang magulang. Isang gabi, habang nag-video call si Joel sa pamilya, nagnilay-nilay siya sa mga nangyari. Ma, pa, sobrang saya ko, sabi ni Joel. Kahit mahirap ang pinagdaanan natin, tignan niyo tayo ngayon. Mas maayos na ang lahat. Joel, salamat sa lahat ng sakripisyo mo ha, sagot ng ina. Hindi ka namin pababayaan. Ang kwento ni Joel ay nagpapakita na ang dasal, lakas ng loob at pagmamahalan sa pamilya ay susi sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang problema, basta't may pagkakaisa, pagsusumikap at pananampalataya, kayang bumangon at muling magsimula. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kung hindi sa pagmamahalan at pag-aaruga ng pamilya.